Hello everyone and maraming salamat po sa pag-attend nitong training. And siguro naman po alam ninyo na ang training for tonight is all about social media training. So actually, ang training po na ito is more focused on TikTok. Bakit? Kasi yun po yung ating major platform. And syempre, usually ginagamit natin yung TikTok para maggawa ng mga videos tapos ipopost din natin sa Facebook, Instagram, YouTube Shorts at kung saan-saan pa. So, maganda na ma-focus natin yung ating training kung saan tayo gumagawa talaga ng video. So, start na kaagad tayo. Siyempre, meron po bang hindi nakakakilala sa akin? Ang kamay, paa? Wala po. Lahat po kilala po ako. Yes po. Ayan. Yes. So, pag hindi nyo po ako kilala, wala. Ako nga po pala si Coach Divine. Ako po si Divine. Engineer Divine Zedeleon po, also known as Raketerang Muslim Engineer sa social media. I am one of the coaches here in the YES community. Sobrang grateful po ako na naging part po ako ng mga coaches, and I am one of the network and leadership trainer and YES overall management committee ng YES, and I was awarded as Rookie of the Year 2022 nung wala pa akong 1 year dito sa business, 6 months pa lang yata, 8 months ganyan. And I am the top 4 speaker for the first batch of our speakership program. And isa na rin po ako sa mga facilitators para dun sa mga sumunod pang mga speakership programs. And I am the founder of Team Hustlers. Yay! Ave Maria Dahanay and Ma'am Charmaine. Hello po. So, yeah, start na tayo. So, by the end of this module, kailangan ito yung mapag-aralan, ito yung matutunan natin. Hello pala sa ating mga nandito sa Team Abu Dhabi. 1, 2, 3, 4. 4,000 audience ko dito. So, ayan. Sino po si Ma'am Nafisa? Okay, so, ito yung mga objectives natin. First, we have to discover the power of social media for promoting our Send Connection business. Kasi of course, ginagamit natin itong social media para mag-promote. It's not our money-making, kumbaga, hindi nanggagaling sa monetization yung pera natin, but it's just a tool to promote our business. And then, of course, we also need to learn the art of creating impactful social media strategies, hence the GG Strategy 2.0. So maraming nagsasabi na na-flag or nare-restrict ang kanilang mga social media accounts, hindi sila nakakapag-send ng message, and kailangan natin masolusyonan to. And the solution is GG Strategy 2.0. So later on, malalaman natin kung ano nga ba yung GG Strategy 2.0. And then, we will cruise through the ethical side of social media as network marketing professional. Siyempre, bilang taga YES community tayo, invite ko po si Miss Nafisa, ha? Okay lang? Hindi pa. Hello, Sir Neil. Sir Neil, kasi po yung training natin is for members po. Okay lang? Okay po. Kasi baka maguluhan. So, ayan. So, gagamitin natin yung social media to promote our business. But still, we have to consider na kailangan ethical pa din tayo sa pagpo-promote sa social media. Hindi tayo mamubudol, hindi tayo magpo-promote ng trabaho tapos business pala, ganun. So, kailangan stick pa rin tayo sa pagiging ethical. Okay? And then, yeah. Before we start, it is very best if you have number 1, ayan,
yung ating pen and notebook. Pag wala kang pen and notebook, kaya mo bang i-memorize lahat ng sasabihin ko? Kahit ako po, hindi ko po na-memorize to nang hindi ko nakikita. So para ma-review natin, isulat natin yung ating matututunan para ma-review natin anytime. And of course, ang ating mobile phone. Kung ginagamit natin right now para sa Zoom, papayagan ko naman po kayong lumabas-labas sa Zoom pero hindi naman kayo mag-exit talaga. Kasi makikita nyo naman po yung platform ng TikTok kahit kasama kayo dito sa ating Zoom. So, kung gusto nyong on the spot makakapag-edit kayo ng video kasabay ko, then much better. Pero kung hindi naman, panoorin nyo na lang po ulit yung recording. And then, ito, pinaka-importante, 2 listening ears. Kailangan makikinig, di ba? Kahit na alam na natin yung ibang parts, pakinggan pa din natin kasi baka mamaya meron pala tayong nakakalimutan gawin. So, at least mare-refresh din tayo. And wala namang masama sa yung lagi tinuturo sa atin is GLLA, Good Learning and Listening Attitude, di ba? So, ayan, ang cute-cute niya, di ba? Are you ready, guys? Ready na ba? Yes po. Yes? Parang tatlo lang yung ready. Yes po, ready. Yes po, Sa tatlo ready lang na ang... po. Okay, ready na tayo. Welcome, TikTokeries! Ayan, ang cute-cute ng TikTokeries na yan. Ayan. So, kailangan maklarify lang natin na meron pong 3 klase ng TikTok accounts. Hindi naman siya talaga classified, pero magpo-fall siya under as watcher, as creator, or business TikTok. Okay? Yung pag-watcher, wala. Taga-nood ka lang talaga. Si Inday Bote. Ang cute talaga ni Inday Bote. Okay? Pag-watcher, usually less than 1,000 followers. Yan. Minsan nga, wala talaga followers. Okay? Diyan tayo nagsimula halos lahat. Diyan po ako nagsimula. Wala talaga po akong followers before. Pero kung ginagawa mo yung business, of course, magpo-followan tayo sa isa't isa dito sa community. Eventually, you will have more than 1,000 followers. So, automatically, magiging creator account. So, ano naman yung talaga kainuman kung saan ba Christmas? Ano daw po? Kalmahan lang po natin. Okay, so sa creator account naman, once you reach 1,000 followers, you will be eligible for TikTok Live. Diba? Pwede ka nang mag-TikTok Live dyan and ma-unlock mo na yung pagkakaroon ng link doon sa profile. So mamaya papakita ko kung saan ba kailangan ilagay yung link kapag naging creator account na. So ang ating pinakaunang, sino si Ma'am Mildred? Ang sige lang. Ayan, ang daming bago, nakakatuwa. So, pag creator account, ano man tawag dyan, yan yung kailangan natin ma-unlock, especially kung katulad nyo po ako na nung nagsimula sa business na to, less than 1,000 yung followers. Ako po, nagsimula ako, 3 lang yung followers ko. Yung pangalawa, ako din. Support mo sarili mo, di ba? Ganyan. Pero, ngayon, I'm very grateful na I already have almost mga 4,000 something followers. And all because of the Yes community, di ba? And wag natin kalimutan, kung gusto nyong magamit yung mga perks of having a business TikTok account, although hindi natin palaging nire-recommend kasi wala siyang access sa commercial music. And ano ba tawag dyan? Parang madaming restrictions. Pero, kaya mong makapag-message at magkakaroon ka ng quick replies, katulad ng WhatsApp business natin. Merong quick replies pag ginamit mo yung business TikTok. Okay, so ang pinakaunang milestone na kailangan nating ma-unlock sa pag-TikTok is kailangan maabot natin yung 1,000 followers. So, paano natin maabot yung 1,000 followers? Wag po tayong mag-spam, magdire-diretso na i-follow natin lahat kasi mababa naman tayo. Sino yung nag-chat? Ay, okay.
So, paano? So, kailangan maggawa tayo ng valuable content sa TikTok. So, para makagawa tayo ng valuable content sa TikTok, kailangan alam natin yung yung mga features or yung kung ano ba yung itsura talaga when it comes to using the TikTok account, diba? So, first, ayan, your ethics shows ang ating model. Si kanino to? Kay Mama Obi? Sa'yo to? Your ethics shows. Dikit-dikit. Kay Sir A? Ayan. So, yan. Your ethics shows. Pero lahat kayo nandyan. Cute. So, pagka-open nyo po ng TikTok, syempre yun yung unang makikita ninyo, di ba? Yung homepage. So, meron yung dalawang parts, yung following feed and for you feed. So, start tayo sa following feed. This feed displays the content exclusively from users that the viewer follows. It allows users to stay updated with the latest videos from the accounts that they have chosen to follow. So kung sino man yung mga fina-follow nyo, mga artista, si Shaira, yung mga danceries na mga TikTok, si Ivana, kung fina-follow niyo yung mga TikTokers na ganyan, dito nyo makikita, mga following. Okay? So, kayo ang nag-choose na makita yung mga videos na yan. Whereas, kapag sinwipe nyo naman sa pakanan, ay pakaliwa, yung screen ninyo, you will see the For You feed or tinatawag nating FYP, For You page. So this feed is personalized for each user based on interactions with the content. It showcases videos curated by TikTok's algorithm, aiming to provide users with a diverse range of content that aligns with the interests and preferences. The For You page or FYP is often the default landing page when you open the TikTok app. Okay, so kapag binuksan nyo daw po yung inyong TikTok, automatic sa FYP siya lalabas. So, I highly recommend kapag pagkabukas nyo po ng TikTok ninyo, pagkagaling sa pagkakasara, pagkagising na sa umaga, TikTok kaagad, maganda kung ang unang video na lalabas taga Yes Community, panoorin nyo po. Kasi minsan doon po bumabase din kung napapanood, ganyan yung mga videos, and doon din makikita kung ano yung videos na mapapalabas dun sa FYP ninyo. Okay? Sino po ba si Inday Bote? Ang cute ni Madam. So, next. Ayan. So, tapos na tayo sa ating homepage. Ayan. Discuss naman natin ngayon yung plus button kapag maggagawa na tayo ng video. So, when you click the plus button, you will be directed to the content creation interface where you can create text posts, record or upload videos or photos. You can also add effects, caption, music, and other creative elements before posting them to your profile. So, sa TikTok, pwede po tayong gumawa ng text post. Okay? Doon sa pinakababa, mayroon nakalagay na text. Tapos, yung kasunod niya, photo. If you swipe more, you can record up to 15 seconds. Tapos, 60 seconds, and then 10 minutes. And then, sa baba naman, you can also choose between your camera, templates, and TikTok Live. Okay? So, yung TikTok Live, again, it will be activated once you reach 1,000 followers. So, kung wala pa pong 1,000 followers, huwag niyo pong hanapin. Baka magalit po kayo sa akin, bakit sabi mo may TikTok Live? So, 1,000 followers po muna, ha? So, you can create TikTok posts using texts, video, or photo uploads from your gallery, galing sa inyong cellphone mismo. And you can also record directly from your TikTok application. For example, mga sayaw-sayaw, you can directly record it. And you can also make stitch and duets and video responses and yung mga templates nga. So later on, you will find yung Gigi Strategy 2.0. I-discuss ko yan sa bandang dulo. So, ayan. Next naman is yung ating profile page. So, kapag kilik nyo po yung tao dun sa baba, syempre babae, yung ginawa kong profile. So,
ito yung itsura niya kapag nakalagay dun sa profile. So, kapag i-click mo yung edit profile po, makikita mo yung mga ito. Okay, yung name, yun yung naka-display sa taas kapag nakikita. So, nilagay ko yung mga specific arrows na yan para ma-identify ninyo. So, yung username, yun po yung nagdi-display dun sa baba ng picture ninyo. And syempre, maganda naman po kung maglagay kayo ng magandang profile pic, or you can also choose to post a video, parang default, parang profile video instead na profile photo. Pero syempre, nakakaubos ng battery yun. And then, yung bio. So, sa mga less than 1,000 followers, wag niyo pong ilalagay ang inyong WhatsApp link doon sa bio. Bakit? Kasi hindi rin naman po makiklik. Hindi rin nila makokopya. Sayang lang po yung effort natin. Okay? So, ano po yung pwedeng ilagay sa bio? So, kung meron ka pong taglines, or kung gusto niyo lang pong digital business entrepreneur, or gusto niyo yes community, or kahit ano pong gusto niyo, but make it very positive para syempre image natin yan sa social media. So, pag-isipan natin mabuti kung anong ilalagay natin sa bio. And then, yan, kapag na-unlock nyo na yung 1,000 followers, magkakaroon ka agad kayo ng website. So, dito nyo po pwedeng ilagay yung inyong, kung meron po kayong landing page. So, sa mga multiple account holders, from now on, meron po tayong pwedeng makuha na landing page. And then, kung hindi naman po, you can also use WhatsApp link, WhatsApp business link. And then, kung meron din namang, ano pa ba? Kung gusto nyo pong ilagay yung inyong online store sa Send Connection, then you can also do so. Pero syempre, hindi naman natin nililimit yung sarili natin kung ano yung gusto nyong link na ilagay dyan. Kung alam nyo pong gumawa ng Linktree or ng Bitly, kung ano-ano mga links, you can also do so. Pwede naman yun po. And then, if you can also plug your other social media platforms. For example, your Instagram, your YouTube account, pwede nyo pong ilagay din dyan. Okay? So, yan po ang ating profile button. Paano na nga ba gumawa ng content na merong value? Kasi sabi ko kanina, kailangan ma-reach natin yung 1,000 followers. Pero hindi natin yun gagawin ng basta na lang magfo-follow ng kung sino-sino. Tapos wala ding magiging engagement. So, mas maganda from scratch, makabuo tayo ng viewers or audience natin. Kumbaga yun yung target market natin eh. So, ito, yung tatlong paraan kung paano gumawa ng content with value. Okay? So, number 1, you have to create a post that is educational. Okay? So, anong ibig sabihin kapag sinabing educational? You have to teach your audience something new. Okay? Pwede mong sabihin na, ano nga ba si Yes Community? So, you're educating them about the Yes Community. Pwedeng i-educate mo sila tungkol sa pagluluto, ganyan, kung mahilig kang magluto. And you are helping them to identify their wants versus their needs. Ano ba talaga yung kailangan, di ba? And you can answer commonly question to show a process. So, for example, itong video ni Sir Aaron before kasi, di ba, ang pangalan ng first community natin is Tycoons Digital Marketing Community. So, si Sir Aaron, dito sa video na to, he is explaining kung ano nga ba yung TDMC. What's up, guys? Some of you are asking what is Tycoons Digital Marketing Community, or TDMC in short. TDMC is an internationally diverse individuals whose main purpose or objectives are simple. It is to help, inspire, educate, and empower, help acquire the skill set, the knowledge, and experience its community members to achieve their common goals. Now, we invite you to message us to know more
because you just might be surprised. So you might be surprised that being part of TDMC might be your biggest and best decision that you will ever do this 2022. Ayan, so that was our grad mentor, Sir Aaron. So si Sir Aaron, in-explain niya kung ano ba yung meron sa TDMC, di ba? So he helped people to educate kumbaga na-educate niya yung mga tao kasi ang daming nagtatanong, ano ba talaga yung TDMC or ano ba talaga yung community na meron tayo? So we can also create something like that. Hindi naman kailangan na isang buong diretso katulad ng kay Sir Aaron, di ba? Pinuputol-putol niya yung kanyang video. So, ayun. Next. So, Next is a video that is engaging. Okay? Ano ba pag sinabing engaging? Engaging videos provide a clear reward. For example, having a problem solved. Or for example, problema mo pera, pera din ang solusyon. Or you can also share your personal story. Diba? Nag-travel, and then you can also require audience feedback or yung kumbaga reaction nila dun sa video na napanood mo. So meron kang iiwanan na question by the end of the video maybe. Or it can just be simply a motivational content. So for example, ang video ni MR. Ayan, so pag ganun-ganun lang tayo, di ba? Taas-taas ng kamay, pero syempre nasa Hong Kong yan, di ba? So it is very engaging. Bakit? Kasi nilagay niya na isang pares ng sapatos. Totoo naman, di ba, ang pares ng sapatos sa branded na mga Adidas, ganyan. 368, baka mas mahal pa. So it's very engaging. Kung kumbaga na-attract mo yung tao na ano ba talaga yan? So she is also suggesting solution na kung gusto mo din mag-travel at the same time kumita, ganun yung ginawa niya. So she is suggesting solution and sharing her personal story. Okay? So very motivational yun, no? Sino bang may ayaw mag-travel? And then last but not the least is yung entertaining video. So mga TikTokers dyan, mga mahilig magsayaw, mag-model-model, why not? So you can just share where you are passionate about. It can be cooking, gusto mong magluto-luto. You can just go with the trends. For example, ano ba yung kanta kanina? Serious. Gusto ko, yung gano'n. Yung gano'n. Diba? Kung gusto mo makitrending doon, gamitin mo yung video na yon, then it can entertain people, but syempre, lagyan mo pa din ng twist na kahit nag-enjoy ka, you'll also earning. So, you're activating emotions. It can be surprising, nakakatawa, nakaka-entertain talaga, gano'n. So, for example, ito, pinorward. What's the problem, dog? Anong sabi ng slash dun sa hita? Naka-record. Sorry, ikakat ko po sa recording. Okay, so it can be activating emotions. Siyempre, ganda ng mga chika be. Tama-tama na. So, siyempre, kapag gagawa tayo ng video, we have to take care of these three important parts of the video. So, first is yung visuals natin. Second is yung audio natin. Ay. Somebody is talking we have to talk in English right now because Sir Asif is here. Sir Asif, hello. Okay, so I will start talking in Ayan, sabi ni MRA, magtagalog daw ako, Sir Asif.
kasi nakakaintindi ka daw ng Tagalog. So, we have to take care of these three important parts ng video. So, first is yung visuals. Yun yung mga videos natin, photos, or yung text na ilalagay natin sa videos. Second is yung ating audio, kung ano yung maririnig kasi syempre, TikTok, hindi naman pwedeng muted yung videos natin lagi or walang sounds. Or baka nag-overlap yung mga sounds, kailangan ayusin din natin yung audio natin. It can be coming from our original voice or from the music galing sa sound library ni TikTok or kapag magre-recording tayo or yung mga voice over. And then, last but not the least is yung captions natin or yung mga text na nakalagay dun sa loob ng video. So, importante, aayusin din natin yung content niya, yung hook, yung body, and yung call to action. So, isa-isahin natin siya. First, yung visuals. So, where can we get the visuals? Syempre, galing sa ating gallery. I-upload natin from our gallery. Or you can record it straight from the TikTok application. Habang piniplay mo yung music, more specifically kapag kasi na nagsasayaw kayo, ganyan, syempre diretso yan sa TikTok app, ipi-play mo yung music and at the same time gagawin nyo yung act or yung sayaw. And then mix gallery from the app using different effects, and you can record it with 10 minutes, 60 seconds, 30 seconds, may 30 seconds, ay, wala. 15 seconds time duration. So, usually kapag marami kaming nagre-record, halimbawa sabay-sabay kami nagsasayaw sa loob ng office, for example, ako nilalagay ko lagi sa 10 minutes, tapos kinakat ko na lang kung saan talaga yung maayos i-post. Di ba? Para hindi ako nangangarag na kailangan sabay-sabay na magta-sound yun. So, maganda to collaborate with other yes mates, di ba? I-set nyo ng 10 minutes tapos isi-save nyo as drafts. Or if you want na magsalita-salita sa videos, recommended din talaga yung 10 minutes. Sana iklian to para 3 minutes para hindi masyadong mahaba, di ba? Pero okay lang. So, yan, pwede natin din lagyan ng mga text. Bihira siya, hindi siya masyadong engaging kapag sa TikTok mo ginawa yung mga text. But still, depended pa rin sa mga magiging viewers mo. And then you can also upload photos, tapos lalagyan na lang ng text later on, and then yung mga videos na. Next is yung ating audio. So yung audio naman po, it can be our own voice during the video itself, or yung mga video, mga voice, mga music pala, as Coach Ray. Mga music from TikTok Sound Library. So, from other TikTok videos then, yung mga na-record nila before, yung sahod, yung ganyan. So, pwedeng yun yung gamitin mo, tapos idadub mo na lang siya. Or, you can also do voice over or yung text-to-speech. So, kung mamaya po I'm planning to connect my phone para yun yung i-share ko na screen para sabay-sabay po tayong makita ang ating TikTok. Invade niyo po yung cellphone ko. And then last is yung sound effects. So yung mga, for example, yung mga wow, ganun. Yung mga pumapalakpak sa dulo, di ba? Yung mga pagulat na sounds or mga a few moments later, yung mga ganun. Pwede po natin idagdag yun to make our videos more engaging and mas magandang panoorin. Ayan. And then, dito tayo mag-focus sa ating captions. So, yung captions, it's composed of the hook, the body, and the call to action. So, first, yung hook natin. So, napaka-importante na pag-isipan nyo po yung hook natin. So, for example, ano bang mga examples ng hook? Okay, example, yung shocking statistics. Ano bang magandang statistics? Out of 10 hours na ginagamit mo yung social media mo, 0 hours yung nagagamit mo para kumita, di ba? Pero kung meron kang, kung part ka ng Yes Community, pwede ka kumita. 2 to 3 hours lang, mga ganun.
So, gagamit ka ng mga figures, ng mga numbers. So, sasabihin mo na, akala nila mahal ang kumita, pero yan. And you can also use emotional story hook, ganyan, yung mga drama-drama, or hindi naman talaga emotional as in malungkot. It can be highly cheerful, ganyan. Or you can also use a provocative question hook. Ano ibig sabihin ng provocative question hook? Tatanungin mo, matagal ka na rin ba sa UAE pero hindi ka kumikita? O yan, maraming na-hook sa mga ganyan. Kasi kino-question mo yung pagiging OFW nang hindi sila nakakapag-ipon. So maraming nakaka-relate diyan. So another is curiosity in using hook. Okay, yung 92 dirhams, napaka-effective way, 'di ba, na naku-curious talaga yung mga tao kung ano nga bang negosyo yung pwede mong masimulan with just 92 dirhams. And yung solution-oriented hook, yan. Kailangan mong panoorin tong video na to kung kulang yung sahod mo. So, maraming tao ang kulang ang sahod and they find your video as a solution to their problem. So, bakit napaka-importante ng hook? Kasi kapag hindi maayos yung hook na napili mo, isuscroll lang ulit nila yung video mo. So, make the view, ang goal ng ating hook is to make the viewers to stop scrolling. Okay? Kung naaalala nyo po kung ano yung time na nag-start kayo dito sa business na to, nag-stop din kayo mag-scroll kasi napanood nyo yung video nung tao no kung saan man kayo sumali. 'Di ba? Pinanood niyo po yung video and it's not because of the part at the end kasi hindi mo naman papanood yung dulo kaagad, di ba? Ang napanood mo is yung unang-una, yung hook. So, dun ka po na-hook. Kaya nga hook eh. So, remember, the key is to make your hook memorable and irresistible, compelling the viewers to watch more and potentially engage with your content further. Kasi kahit gaano kaganda yung intention natin, lagay natin yung details dun sa ating video, kaso yung hook natin, hindi ganun ka-appealing sa mga viewers, isa-scroll lang din. So, pag-isipan nating 1,000 times ang ating hook. Pero wag to the point na hindi tayo makakapag-post ha. Pwede po tayong kumopya ng mga hook. Okay? So, wag po tayong mag-isip ng bongga. Ay, nagamit na ni ganito yung hook nito eh. So, pwede po nating gayahin. Wag po tayong mahiyang manggaya. Okay, next, after thinking about your hook, syempre, lagay mo na yung body or kung ano ba talaga yung gusto mong iparating dun sa mga viewers mo. So, it can be composed of the results. So, kung halimbawa bago ka pa lang, it can be the results of other people, yung mga coach mo, yung mentor mo, or yung mga leaders, yung mga taong nagka-cash out, yung mga nag-a-upgrade ng VIP, yung mga bagong join, yung mga nagsi-step up. So, you can post all about these results. So, kailan magandang mag-post ng mga video about the results? Kailan nga ba? First results eh. First week. First week and last week of the month. First week, bakit? Kasi sahod. Last week kasi parating pa lang yung sahod. Diba? So maraming pera yung tao or merong ine-expect na resources yung mga viewers natin. So mas malaki yung chance rather na makapag-join sila kaagad at makapag-decide kasi mahirap naman talagang mag-decide kung wala kang pang-decide. Diba? Next is you can also post about value. Ano ba yung value na tinutukoy dyan? Yung mga motivational kemerut, ano man ta? Motivational. Nagiging bakla tayo dito. Motivational na mga post. Halimbawa, dati mahiyain ka lang pero ngayon nag-step up ka. Yung dating, ano man tawag doon? Nagsistay ka lang sa bahay pero ngayon naging confident ka. Or yung value na yung na-share mo yung sa mas maraming tao yung business natin, you can revolve your content about value or yung mga
yung mga lessons, life-changing lessons natin, leadership skills, yung parang kumbaga, ano ba yung mga pinagsasabi ng mga content creators right now, di ba? So you just have to give the value kung ano ba yung magandang panoorin ng mga tao. And then, wag puro business. Siyempre, lagyan din natin ng lifestyle. So, gumala ka, i-post mo. Jumawa ka, i-post mo. Pero syempre, kailangan i-consider pa din na, ano ba tawag doon? Tiyatawanan niyo ako. Kailangan i-consider pa din natin na nasa negosyo tayo. So, kailangan maging mindful na tayo. That's the perfect term. Maging mindful tayo sa ipopost natin. Kasi syempre, ini-encourage natin yung mga tao na magnegosyo. Tapos sabihin mo, wala, third week of the month, wala akong pera. O, paano maniniwala yung tao sa'yo na nagnenegosyo ka, di ba? Sabi ko, ano yun? Wala na akong pera. O, kawawa naman ako, di ba? So, walang maniniwala sa'yo na nagnenegosyo ka. So, you can also post your lifestyle. Wag naman yung nagwawaldas ka ng pera. So, ano lang, tipong pa-Hong-Kong lang. Nag-board na Hong Kong, di ba? So, yun, pwede naman. So, for example, mag-swimming kayo, nag-beach, or nag-picnic, ganyan. So, lagyan mo lang ng konting twist. Okay? So, ito, mahalaga to. In posting, you have to avoid words that might be flagged by TikTok. So, ano ba yung mga words na most probably ma-flag ni TikTok? Kasi napapansin ko, medyo dumadami na po yung mga, ano ba tawag dyan? Nagpo-post na ginagamit yung mga words na to. So, example, extra income. 100% flagged yan. So, ano big sabihin ng flag? When we say flagged, yung videos natin na ginawa natin will not be displayed in the For You page. Meaning, it will not be suggested to the target audience na gusto mo sanang makanood. Diba? I thank you po. So, maganda na iwasan natin yung mga words na to. So, hindi lang ito, marami pang iba. So, similar, for example, cash out. So, kung napapansin nyo po, yung iba sa amin, yung extra income, ginagawa nating eggs, E-G-G-S, ganyan. Tapos ang daming T, daming R. Minamali natin yung mga spelling intentionally. So, sinasadya po nating ibahin yung spelling. So, kung merong O, ginagawa nating zero or any icons, di ba? Bakit? Kasi para hindi po ma-detect yung ating mga words na ginagamit. But still, nandun pa din yung thought na nagpo-promote tayo about extra income. So, another is yung money. Wag na wag po natin ilagay ang ating mobile number. Kung may nakikita po kayong mga videos na nagpo-post ng mobile number, wag niyo po silang gayahin. Siguro hindi sila namin na kayo ang ma-flag, di ba? And para na din sa inyong safety, di ba? Baka kasi gamitin yung mobile number ninyo sa kung ano-ano. So, i-send nyo lang po ang inyong mobile number sa inbox. And unfortunately, hindi po natin din pwedeng gamitin yung word na WhatsApp kasi fina-flag, hindi po sila bate ni TikTok. Hindi po same company kasi, so na-flag po yan kasi si TikTok, fina-flag niya yung mga words na to kasi ayaw niyang lumabas tayo sa TikTok. And kapag sinabi mong WhatsApp, ibig sabihin mag-uusap kayo sa WhatsApp, hindi sa inbox ng TikTok. So, yun yung reason kung bakit fina-flag niya yung word na yan. And dahil we are part of Yes Community, wag po tayong magsasabi na we are hiring. Kasi hindi po tayo hiring. Hindi po tayo agency. Hindi po tayo recruitment, ano ba tawag na? Recruitment agency na nagtatanggap ng mga nag-a-apply ng trabaho. Ayaw po nating matawag tayong scammer. So, wag po tayong utak scammer. Okay? Hindi po tayo nag-promote ng trabaho. Okay? Matrabaho po ang magnegosyo pero hindi po ito trabaho. Okay? And yung mga nakaka-unlock na ng
ano ba tawag dito? Ng 1,000 followers, yung link in bio, unfortunately, naka-flag na din po yan. So usually sinasabi namin, yung ginagawa, ini-screenshot na lang yung profile tapos tinuturo. So kung nakikita nyo po yan, i-tap nyo na lang po yan. So yung tap siguro minsan hindi naman, no? Yung tap. So mapapansin nyo naman po yan kapag sobrang liit ng views ninyo kahit isang araw nang na-post. Tapos wala pa ding nadagdag kahit isa. Check nyo po yung insights ng ating video. Makikita nyo po doon kung na-flag po kayo ni TikTok. Nakalagay na not eligible for you feed. So yun po yung iiwasan natin. So para maiwasan natin, huwag na natin gamitin yung mga words na ganito. At marami pang iba na mga words. Pero yung mga similar dito. Okay. And last but not the least, wag niyo pong iwanan sa ere yung mga viewers ninyo. Walang-wala silang gagawin. So, you have to give them a call to action. So, call to action meaning ano ba yung gagawin nila kapag after watching your video. So, for example, follow nyo ko, message nyo ko, ganyan. Mag-comment ka ng how, o share mo tong video na to sa mga kaibigan mong Marites, or like mo tong video if you agree. Okay, so gamitin mo yung hashtag na to kung nag-agree ka sa sinasabi ko, ganyan, or create a duet out of that video, subscribe, usually kapag mga sa YouTube yan, and participate kung naglagay ka ng mga polls doon sa iyong video, and learn more, parang ganyan, parang mga action buttons yan. So, ang kadalasan nating sinasabi sa TikTok is syempre yung comment how. Kasi pag nag-comment sila dun sa video mo at mas maraming tao pa ang nag-comment, mas maraming tao din yung makakanood. And dun nagsisimula po yung pag-viral ng ating video. So, ayun, huwag nating kalimutan ang ating call to action. Okay? And before posting, wag nating basta i-post na gano'n na lang, nang hindi inaayos, ganyan. Hindi man lang nilagyan ng captions. So, para aesthetically, okay din yung ating mga post. We have to do the finishing touches. So, first, yung ating captions. Ilagay natin yung mga relevant hashtags. Hashtag your ethic shows, hashtag Tycoons Digital Marketing Community, hashtag the Yes Team na merong thumbs up. And kung meron pa po kayong mga ibang hashtags na nakikita related sa Yes Community, ilagay nyo po. Pero wag masyadong madami. Bakit? Kasi right now, parang nowadays hindi na masyadong pinapakita ni TikTok sa lahat ng mga hashtags kapag irrelevant naman yung video mo doon sa hashtag na nilagay mo. Kung nilagay mo hashtag justice for Kilua, di ba? Pero hindi naman tungkol sa aso. Di ba? Kumbaga hindi related yung video mo doon sa pinost mo. XYZ, CBA. Ewan ko kung bakit lahat ng tao nilalagay yon. Pero hindi naman nakaka-viral. So, limit natin, 3 to 5 hashtags lang po ang i-post, ang gamitin natin. And kung meron ka pong personal branding, use your brand hashtag. Siyempre, para tumaas yan. Hindi man nakikita yung number of views, unfortunately. Okay, next is yung cover. So, dito po, pag kinlik natin yung next dun sa video, makikita po yung preview ng video. Pag kinlik nyo po yung taas, mapapanood nyo po yung video. Pero pag kinlik nyo po mismo yung nakasulat na select cover, okay, dyan nyo po may edit yung cover ng TikTok ninyo. Ano ibig sabihin ng cover? Kapag napupunta sila sa profile mo, yun yung naka-display. So, meron yan mga titles. And kung meron kang video na nag-viral, tapos catchy din yung ibang mga titles ng videos mo, yung mga nakalagay sa cover, mas papanoorin din nila, di ba? So, mas makakataas yun ng engagement and ng views. And dito tayo sa settings. So, sa settings, highly recommended. It's not, kumbaga, hindi naman namin kayo pinipilit, pero highly recommended po na i-on nyo po yung
uh, ipopost natin to everyone kasi syempre cold market po yung tinatap natin. I-on nyo din po yung do it and stitch, pero completely up to you po. And then, ano ba, yung post to, allow others to post to stories, ganyan. Kasi the more people na nakaka-access dun sa video mo, mas madaming options na ma-share yung video mo, di ba? So, the more the merrier tayo. So, kung di pa po kayo ready mag-post, i-click nyo muna yung drafts. Okay? Pwede nyo din lagyan ng location. So, sabi ni TikTok, nakakataas din daw ng views kapag nilalagyan ng location. Pero, ewan ko, depende yan siguro. And you have to plan the time of posting. Huwag po kayo mag-post kung alas 3 ng madaling araw, tulog na po lahat ng tao. Diba? Baka 3 o'clock po kayo ng madaling araw nagpo-post, tulog lahat ng TikTokeries. Walang makakanood ng video, di ba? You have to plan the time of posting. Kailan? Depende po. Sino po ba yung target audience ninyo? Diba? Kung ang target ninyo ay yung mga maagang gumising, yung mga nagkakape sa umaga, ganyan, maaga ka mag-post. Kung ang target mo po ay yung mga nagti-TikTok during lunchtime, mag-post ka during lunchtime. Yung mga gusto mo, yung mga before 30 minutes before uwian nagti-TikTok o 30 minutes before 5 o'clock mag-post ka, ganyan. So, except ngayon, kasi Ramadan, mas maaga yung oras. So, 1 o'clock, 2 o'clock, ganyan. Mag-post ka na. So, depende po sa inyo. Pero ang maganda, titignan nyo din po yung analytics dun sa videos ninyo, ng mga previously posted videos ninyo, kung meron. Makikita mo kung anong oras ba ma-active yung mga viewers ninyo. Okay? So, syempre, huwag tayong mag-post kapag patay yung oras. Ano yung meaning na patay na oras? Kapag lahat ng tao nasa biyahe. Hindi naman po lahat ay nakakapag-TikTok sa daan. Hindi lahat po ay may mobile data, so hindi sila mag-open ng TikTok. Pag nasa bus, pag nasa metro, hindi po sila nagti-TikTok niyan. So, during transport hours, so yung mga peak hours, syempre most probably nasa biyahe ka din, so huwag ka na mag-post. Hayaan mo munang makauwi ka, so 7 p.m., 8 p.m. hanggang 10 p.m., magandang oras yan para mag-post. So, actually, right now, so kung meron kang post na ngayon, post mo na. Ayan. Anong importance na meron kang personal brand? So, ako po, I have my personal branding and it's hashtag Rakiterang Muslim Engineer. Yan po yung cute na bata sa gilid. So, bakit importante na meron kang personal brand? As early as now, makapag-isip ka na sana ng personal brand mo. Okay? Bakit? Kasi it helps more people to see and know about you. And it's also making it easier to connect and make friends. Kasi nakita nila na, hindi siya putyo-putyo na kung sino lang na And then it shows a lot about your field. So for example, ang target ko din po sana makahanap ako ng iba pang mga engineers, di ba? Kaya ang nahahata ko ngayon yung mga Muslim, di ba? Ang dami kong mga Muslim sisters na naka-join sa team ko. So ganun po. And then it can also help you find better prospects and you can get your videos seen by more people, especially your target audience. Kasi kung target mo is yung mga mahilig din magluto, so yung branding mo dapat related sa pagluluto, di ba? And then, for example, si Mimi Musikera, di ba? Sasabihin ko sana mimingat. Or yung mahilig sa adventures, si Ma'am Zara Ann. Or mahilig sa diskarte, Obi di Discarte, diba? So, kailangan gamitin niyo yung personal brand ninyo. Bakit? Kasi regardless kung ano yung magiging business ninyo in the future, you are going to sell yourself. Binibenta mo yung sarili mo, di ba? Gusto niyo ba ibenta yung sarili niyo? Yes, Because having a personal brand will help you create the buyer's path na tinatawag. Ano ba yung tinatawag nating buyer's path? Kailangan makilala ka muna ng mga tao. Paano ka makikilala kung wala kang pangalan? Yung nag-post, lahat naman tayo nagpo-post, di ba? So, kailangan may pangalan ka. And people will like you kapag kilala ka na nila and then eventually, pagkakatiwalaan ka na nila.
So, yan yung kailangan nating ma-build. Hindi yan overnight mabibuild. Okay? Yung aking hashtag po hindi ko na nalaman kung ilang views na siya, pero naka-establish na siya so far, di ba? Katulad kay Mentor Rose, 2 million, no? Nung bago nawala, 2 million. Yung kay Mentor Rose, buti pa siya na screenshot niya. Ako hindi. 2 million views, di ba? So, na-establish niya na yung hashtag Rose and Paray with 3 Y, di ba? Ay, hindi, yung Ann Digital is Explorer. So, kumbaga, kung meron kayong naiisip na brand nyo ngayon, gamitin nyo consistently. Huwag yung patay sindi. Kasi hindi yan mabibuild kung kailan nyo lang trip, tsaka nyo lang gagamitin, di ba? So, save nyo na yan sa clipboard ninyo para hindi nyo makalimutan na isali sa hashtags. Okay? Next, ayan. Ito yung first part ng GG strategy natin. Ano ba yung GG strategy? It's called Good Game Strategy. It's the thing na ginagawa natin before. Actually, hanggang ngayon pa rin naman, ginagawa pa din natin. Kasi hindi lang tayo dapat limited sa isang TikTok account lang. So, itong GG strategy, for example, ito pong una ay sa akin. Ano pa ba? Yung kay Sir Aaron, yung kay MRA, Yes Empire, ganyan. So, pwede kayong maraming GG accounts or Good Game Strategy accounts. So, it will be a separate TikTok account maliban sa personal nyo. So, anong rules? So, since our business is just a copy business, some of our members will find it difficult to create content. Tama ba? So, yung iba nahihiya, yung iba ayaw magpakita ng mukha sa social media, yung iba, wala, ayaw lang talaga. Parang nahihirapan silang mag-post. So, they find it a struggle to do the prospecting. Yung prospecting po, it's the very first part in our kumbaga yung mga skills na kailangan nating gawin, di ba? So, pag hindi tayo nakapag-prospecting, hindi tayo makakapag-invite, hindi tayo makakapag-present, hindi tayo makakapag-follow up, hindi tayo makakapag-closing, wala tayong kikitain. So, very first thing, makapag-prospect tayo. Okay? So, to help the whole community, bakit gumalaw? Okay, so to help the community, this strategy is implemented. So we are using team names or any general name. So pwede namang kung marami kang pangalan, pwede naman. So ako right now, iniisip ko magkaroon ako ng yung Raketerang Muslim Engineer na na page na separate na TikTok ulit. And ito, ay, dapat pala, tinanggal ko na to. Pwede na kayong maglagay ng personal photos kasi napapansin ko na pagka general photo, yung mga logos, kaya fina-flag nila kaagad kasi iniisip nila na spammer. Okay, so kung kaya nyo, kung pwede kayo maglagay ng picture na meron, nakatalikod kayo, kung ayaw ipakita yung mukha. Pero you can repost with our official hashtags, hashtag your epic shows and the hashtag PST. And ang rules lang natin sa GG strategy or sa Good Game strategy, kokopyahin lang po natin yung mga videos that are 1 month ago or even older. Huwag po tayo magkopya ng mga bagong videos. Bakit? Kasi nadidisturb po natin yung algorithm and 100% sure flag din po yan as kumaga unoriginal, hindi original na video. Sobrang galing na po ngayon ni TikTok, kaya nga po tayo social media training right now. So, syempre tatanggalin pa rin natin yung ating watermark dun sa mga original videos. How? Gamitin po natin yung snaptik.app. Okay, pwede natin i-type dun sa hindi, alam nyo na rin yan. So, kung hindi nyo po alam, message nyo po sa group chat, ano yung app na yan, snaptik.app or Tiki Downloader or any other watermark remover na makikita nyo sa Play Store or sa Apple Store. At kapag nag-viral, syempre, attitude of gratitude tayo dito sa Yes Community. We just say thank you to the original content owner. Bakit? Kasi without their videos, hindi rin tayo mag-viral. Pero it doesn't mean naman na kailangan pa bayaran yung utang na loob. Diba? Hindi naman.
Kumbaga, attitude lang talaga natin na pinapractice dito sa Yes Community ang maging grateful. Okay? Maging 400 views lang yan, 500, 1,000, 10,000. We just have to be grateful lang palagi. At, ayan. So, ito na po yung hinihintay ng lahat siguro, yung ating GG Strategy 2.0. Nag-evolve na. So, ewan ko, parang hindi masyadong catchy yung pangalan. Give and Generate Template, GG. And, so, ayan. Are you getting restrictions because of copied content? Meron bang nare-restrict? Katulad ng GG Strategy na, sino bang nare-restrict? Meron bang mga nare-restrict dyan? Taas ang paa. Yes, one time, madam. Ayan, may mga nare-restrict, di ba? So, kung nare-restrict kayo, this is the solution. Solution po ito. Okay? I hope na makita nyo to as solution. Okay? Pero, kaya ko sinabing give and generate kasi it's a two-way. Okay? Hindi lang po tayo kuha ng kuha kasi mauubos kapag kakuha lang tayo ng kuha. Kailangan mag-provide din tayo para sa iba. Okay? Paano? So, ayan. Kailangan yung mga videos na gagawin natin will be posted as a template. So, medyo maraming rules kapag gagawin nating video template yung ating ipopost na video. So, number 1, kailangan yung post natin viewable by everyone. So, mas maganda siguro i-connect ko yung aking cellphone. Try ko nga. Baka kasi mag-disconnect kapag in-open ko dito. Wait lang. Kasi para makita nyo po sana yung ating, yung... Hindi, para maging co-host ba? Pwede kaya? Wait lang. Nasaan na yun? Yan, so, syempre, wala naman po sigurong underage dito sa ating business, di ba? And the video duration should be less than 30 seconds. So, unfortunately, hindi tayo pwedeng makapag-post ng template na medyo mahaba-haba. Pero syempre, maganda din naman at least hindi masyadong mahirap gawin kasi less than 30 seconds lang. And it should not be created from existing templates. So, gagawa tayo. And hindi din siya ginamit na duet, na stitch, photo mode, text mode, etc. And yung sounds, galing dapat sa TikTok and hindi siya naka-zero. Okay, so dapat meron pa ding sounds. Yung sounds na nandun sa sa ating Recording in progress. stay co-host. Kaya mo. Okay. So, sana ako wait lang. Paano ako ayan. Share. Okay. So, ito po, meron pa pala. So, there should be no effects from the camera screen. It should be at least more than one video clip. So, 2 video clips po yung kailangan natin. And it should not be edited from CapCut. So, for example po, nakapag-post na po ako ng 3 templates and nagaya na din po kagad. Okay? Nagamit na po ni Sir Libner and ni Sir Aaron. So, kung mapapansin nyo po, yung template, parehong-pareho ng text. So, hindi mo na po kailangan isulat, tapos type, tapos gagayahin. Parehong-pareho na siya. Pero, kahit nagagamitin mo yung template, pwede mo pa rin siyang i-edit. So, for example, itong nasa second na video ko, action taker ka rin ba katulad niya? So, yung pinost ni Sir Aaron, action taker ka rin ba katulad nila? So, you can still edit the text kahit na ginamit mo yung template. So, maganda na, di ba? Mas madali nang mag-post. Pero, syempre, yun nga, medyo kailangan natin mag-give and generate. Wag lang puro give. So,
i-share ko yung screen ko ng aking phone. Try ko nga. Nakikita ba ako? Ano yun? Paano yan? Okay. Yun. Okay. Nakikita ba yung screen ko? Hindi, no? Hindi po. Yan pa rin nakikita. Wait lang. Ayan. Nakikita. So, ito po yung aking TikTok. Ayan, si Ma'am Obi. Wait lang. Sorry, Ma'am Obi. Lalike ko yun mamaya. So, ito po ang aking TikTok. Paano po kayo gagawa ng template? So, for example, ayan, meron po akong naka-drafts dito right now. Okay? Ayan. So, i-click natin yung edit para makita natin. So, ilang videos yan. Pinagsama-sama ko lang po yun nasa graph gallery ko. So, 1 video, 2 video, 3 video. So, total 3 videos yung nilagay ko. Next, qualification is less than 30 seconds. So, 18 seconds lang naman po yan. And then, yung sound na ginamit ko is coming from the TikTok sound gallery. And hindi naman po ako gumamit ng CapCut or kung ano man. And you can also create, so pwede kang maglagay ng text dyan. 92 dirhams. Sana aabot ng 92 dirhams mo. Saan? Aabot ang 92 AED mo. So, ganyan. Pwede kang mag-edit ng kahit ano. And, ganyan. And then, ano pa ba? Sa Yes Community. Yan. Meron po bang hindi nakakaalam kung paano maglagay ng text? Sa Yes Community. Ito. Ito ang makukuha mo. Yan. Tapos, pwede ka na maglagay ng kahit ano. Yan. $300 to 2,000 AED weekly. Depende sa efforts mo. Rocket now, pay later. Okay. Yan. Tapos, click mo yung next. Paano mo malalaman na template na yung ginawa mo? So, dito tayo sa more options. So, more options. Ayan, naka-on yung comments, allow duet stitch, stickers. Ayan. So, nakita ninyo, it's on as post as template. Okay? So, kapag ka naka-off yan, ibig sabihin, hindi magagawa as template yung video mo. Dito ko po kinuha yung nakalagay sa slides. Okay? So, kung gusto nyo pong ma-review kung ano yung qualifications para maging template yung video na ipopost niyo para magamit din ng iba. Kasi kapag ka nagagamit ng iba yung template mo, mas madaming magiging views yung video mo. Okay? So, the more na gumagawa ka ng templates, yung videos ko, 3,000 views na yung isa, 2,000 plus yung isa, then 700 yata yung isa. So, maganda gumawa ka po ng templates. Okay? And then, ito po yung sinasabi kong select cover. Select ka ng kahit anong cover. So, ito po yung ginagamit ko ngayon. Saan? Aabot. Ayun ba? 92. Ay, di ka siya. 92. Okay. So, yan. Nilagay ko lang yung hashtags na ginagamit ko. Ayan. Ito po yung mga hashtags ko. Tapos, lagay mo lang comment how. And right after I post the video, magagamit nyo na din po siya as template. Okay. So, pag pinost ko po yan,
Siyempre, posting. Ayan. Makikita niyo po dito. Ayan, wait lang. Posting, wait lang. Lalabas kasi siya na post as template. Pero ayaw pa niyang gumana for a while lang daw. May question po ba? Meron po bang violent reactions? So, paano mo magagamit? So, for example po, ito yung isa dun sa mga template. Ayan, yung ginamit ni Sir Libner. Para magamit nyo, click mo lang use template. Ayan, tapos click mo lang to, makakapag-add ka na ng video. So, for example, si Ma'am Victoria, ginawa kong Gigi Strat. Ayan, so pwede mong ma-move yung mga text na ginamit ko. Ayan, pwede mong i-delete din. Walang problema. Ayan, at least, ayan, kung gusto mong gamitin itong text lang na to, then why not? Pwede mo pa rin baguhin. At least, hindi mo na kailangan ipaghirapan na madaming edit. Okay? So, discard natin yan. So, ganun lang po gumamit ng template. Alam mo, ayan, 3,000 views na yung sa akin. And then yung isa naman, 2,800. Diba? So, ayan, balikan natin. Ayaw pa rin. Ayan, so ayan. Pwede na siyang gamitin as template. So, ayan, meron 3 videos na lumabas. Depende dun sa in-upload ko nga na video. And then, ganun din yung mangyayari sa magiging content ninyo. Pwede nyo na din i-edit. So, ayun po. Wait lang. Isi-stop screen ko. Paano mag-stop screen? Stop share. Baka makita nyo po ang... Ano ba kailangan kong gawin? Zoom. Natanggal ako, di ba? Ayan, stop share. Joke lang yan. Okay. Ayan, so share ko lang po ulit yung screen kanina. Ayan. Ayan, so nandito na po tayo kanina, di ba? Kung meron po kayong questions, let me know lang po. Pero ganun po kung paano gumawa ng TikTok template. Napakadali na pong gumawa ng videos. So, pang Gigi strategy din po yan para hindi na tayo na-flag. And, ano ba po? This is one of my favorite Ha? chips. Wait lang po, natataranta ko. Sino pa yung Ayan. Hmm? Sinong pero patapos na rin naman ako eh. Mamamimi ikaw na lang. Wala kang choice. Coach So, D. ay, ano po? Coach D. Yes po. Yung ano, Coach D, yung paggawa ng template, kailangan madaming video? 2 or 1, ganyan. Hindi pwedeng isa At lang? least 2. So, Okay. ang ginagawa Kaya pala ko po, tinry ko. Tinry ko hindi mag-go through. Ayaw. so para mag-go through siya, ma'am, alam mo yung secret, Oo. i-split mo lang. Para giging dalawa, no? Oo, magiging 2. Pero same video. Halimbawa, Okay. itong video ko na ngiting tagumpay ako, Mm. isang video lang yan, in-split ko lang sa gitna, naging template na rin siya. Okay. Salamat, Coach D. So, ayun po. Meron pang ibang questions about GG 2.0. So, kaya ko siya tinawag na give and generate kasi kailangan nating gumawa para meron gawin din yung iba. So, kung marunong ka na pong gumawa ng videos, syempre, mas masaya pa din makapagbigay kaysa ikaw yung binibigyan, di ba? And para makapag-step up din tayo na tayo yung nagpo-provide ng mga videos para sa mga future members natin na bago dito sa community, di ba? Para may encourage din po na mas maraming tao pa yung matuto. And ito, para mas madali ka din matutong mag-TikTok, di ba?
Siyempre, hindi naman forever na copy lang tayo. Forever din tayo marirestrict. So, we just have to always be updated. Manood ka na palagi ng mga informative videos when it comes to TikTok. Kasi palagi naman nag-e-evolve din yung mga rules and mga terms and conditions ni TikTok. So, panoodin mo din yung mga new trends and hooks. So, diba? Trending siya. So, gawin natin yun. And then, yan, new music. So, recently, nung February, natanggal si Universal Music daw sa TikTok. So, ang daming na-mute na mga videos. Kahit na na-mute yun, pwede mo naman pong palitan ng bagong music, gamitin mo yung mga hindi muted. And avoid lang natin yung mga restrictions. At kapag na-restrict ka, wag mo nang ilaban kasi matapang ngayon si TikTok. Hindi natin kayang labanan. So, and then, also, keep watch sa mga changes sa algorithm natin. So, repurpose mo lang yung videos na yon. Use all social media apps. Wag lang tayo mag-rely sa TikTok lang. Yung video na nakuha mo from TikTok, gamitin mo din sa Facebook Reels, Instagram, YouTube Shorts, even your WhatsApp status, i-post mo din yung mga videos na yan. I-post mo yung raw video itself and at the same time yung link. Kasi hindi mo alam kung sino at saan manood. Okay, so actually, tapos na tayo. So, I will just leave you with a quote that when you're creating content, you have to be the best answer on the internet. Always remember na solution ang binibigay natin sa mga tao, hindi problema. So, meron po bang mga questions? You can unmute yourself now. Meron po bang mga tanong? May natutunan po ba? Madami. Sobrang dami. Ayan. So, gusto ko pa mag-add ng isa pa. Kapag po nagpo-post tayo ng video sa ating TikTok, ayan, lagay ko ulit, gamitin ko ulit. Kapag nagpo-post po, nakikita niyo yung asawa ko. Oh my gosh. So, pag nagpo-post po tayo ng videos, halimbawa ay gamitin ko na lang, nag-post ka na pala. Halimbawa, ito po yung video. Paano po ba? Pwede ba akong magsulat-sulat dito? New white. I know. Hindi pala ako pwedeng magsulat-sulat. So, iiwasan lang po natin na lumampas yung mga text natin sa gilid, dito, ito, sa may profile photo, and then yung kung saan lumalabas yung mga captions, itong part na to. So, mag-screenshot ako ng phone ko, tapos i-shade ko. So, ito siya. 1, 2, 3, ito, dito. Ganyan. And then dito sa taas, wag po nating lagyan masyado. Bakit? Kasi hindi po nababasa. Okay, kahit gaano kaganda yung video, kung hindi naman mabasa, is-scroll up din po yan. And then, wag tayong, iwasan natin na maging rainbow colors ng ating text. Gamitin po natin is at least 2 colors lang. Pwedeng 3, pero wag ng 5. Kasi parang tayo, kindergarten na nagko-color-color. So, para mas magandang tignan, di ba? Alam nating favorite natin ay maraming kulay, pero kailangan ang i-consider natin is yung manonood. Di ba? Ano ba yung magugustuhan nung manonood? Diba? Gusto natin, syempre, why not? Ako gusto ko purple. Kung mayroon mang purple, why not? Pero hindi naman yun yung appealing para sa lahat. Ang appealing para sa lahat, yung nakaka-attract talaga is red. Okay? Kasi red, kulay yan ni Jollibee, kulay yan ni Red Ribbon, kulay ni Chowking. Sino ba? Ni McDo. Di ba? KFC. Kulay. Green naman si Lolo. So, yan yung kulay na attractive para sa mga tao. And ginagamit natin yan para din mang-attract ng ating mga, tanggalin na natin yung screen share ko. Paano ba kasi mag-stop ng screen share dito?
Nakikita nyo eh. Okay, stop share. Ayan. Meron po bang mga questions pa? Isa na lang. Sige po, Ma'am Helen. Why not? Coach D, pag kunwari, kasi alam mo yung, di ba, nag-edit ka. Of course, ginigi mo yun. Eh, gustong-gusto mo yung video. Mm-mm. Tapos na-copyright or not eligible for FYP. Kailangan talaga i-delete or pwedeng hayaan lang dyan? Ako po, yung una, tinatanggal ko. Pero nung huli, nung na-restrict na talaga yung TikTok ko, hinayaan ko na lang kasi ganun din naman eh. Wala na tayong choice eh. Medyo Kaya mahigpit nga. talaga si TikTok ngayon eh. Pero ayun, ang pinaka-solution lang talaga is mag-post na lang tayo. Kahit restricted pa tayo for now, kaya naman siguro nating gawaan ng paraan. For example, galing sa GG account mo, tapos may mga nagtatanong ng how. Gamitin mo yung personal account mo, i-approach mo yung mga nag-how doon. Diba? So, profiling ulit tayo. And at least, kung yung personal account mo hindi restricted, at least, makakontak mo pa rin siya. Okay. So, meron po bang Thank ibang you. mga may question pa? Lalo na po sa mga bago, baka nawindang kayo sa mga pinagsasabi ko. Crew. Wala po nagre-react. Ano be? Ako na lang yung magtatanong. Sige kayo dyan. Sir Jolimar. Sir Jolimar. Yuhu. Ayan. So, paano tayong, asa na? Sino pa ang nandyan? Si Ma'am, sino ba? Si Mami Vives. Mami Vives, are you there? Oh, Yes open daw camera. Open camera. Sino bang mga, baka naka-bold star tayo dyan, ah? Sorry po, kararating lang. Ayan. May natutunan po ba, Ma'am Mary? Zen? May mga question ba? Baka may tanong po kayo, violent reaction. Hello! Ma'am Maria, sino pa ba? Ma'am Lisa, Ma'am Cheryl, Sir Arnold, Sir Neil, baka meron po kayo mga question. Siyempre, now is the right time para tanongin yan. Truth. No, si Ma'am Helen lang yata yung may gustong Ako lang may issue. Si Ma'am Helen laging restricted daw, sabi. Hindi kasi ganito kasi yung coach din, yung mga giniji ko na not eligible for FYP. Pinagdi-delete ko yun siguro ng mga 20 na yung na-delete. Hanggang nakakapagod din pala mag-delete, no? So, tinigil ko. Nandiyan na yung, hindi ko na siya dinilit. Magkasunod kami dalawa ni Ma'am Liz ngayon, hindi kami makamessage. Ay, ano ba yan? Akala ko yun yung reason na kasi kinip ko. Si Ma'am OB, ganun din, actually. So, hindi po kayo nag-iisa. Lahat po tayo nare-restrict from time to time kasi nga naghigpit si TikTok right now. So, maganda din na mag-step up tayo, di ba? Pwede pa din natin gamitin yung videos coming from other people, pero gamit tayo ng template, di ba? Para hindi na tayo maka-flag. Or you can combine 2 GG videos in one, di ba? Nandun pa rin naman yung thought ng videos, di ba? Nagpo-promote pa din naman, pero makakanya lang siya. So, kayo na bahala mag-adjust ng duration, pero hindi mo na kailangan i-edit pa din ng text and all kasi from the template naman. So, Yes, sir. Yes, sir. And sino pa ba? Sino pang may question? Ma'am Zara, you are okay? May natutunan po? Nakamute ka, ma'am. Okay. I learn a lot. Thank you. Si Ma'am Cheryl, Sir Arnold, baka may questions. Si Ma'am Rachel, sino ba si Ma'am Rachel? Ma'am Rachel, ano ba to? Ano pangalan ni Ma'am Rachel? Ricardo? Rachel Ango, charot.
Sir Jolimar, o yun, no, natutulog na yata sila. So, anyway, labas-labas na po tayo para mag-picture. Wait, picture daw. Tada, wala na bang lalabas? May lalabas pa ba? Ay, mali yun. Sino po yung Rachel? Sorry na po kung sino man po si Ma'am Rachel. Nakalawa si Rachel Ricardo. Rachel Ango. Charot. Sino yung Ma'am Rachel? Ma'am Rachel, matanong ko lang kay Coach Bry Coach po kami, Bry. Ma'am Alisa. Okay. Hello po. Nice to meet you po. Dreamer. Sorry na pagtripan ko yung pangalan mo. Asan? Cute ng post na po ng Lisa sa picture. Si Ma'am Cheryl, hindi po makakapag-open. Ma'am Jamaica. Diba? Sir Jolimar, hindi na ba makakapag-open ng phone? Ay, ng video? Ay, nasa work po. Sige po. Sino ba? Ma'am Mikila. Cute. Ay, baka mamay balahi ito eh. Okay, so picture na po tayo ha. 1, 2, 5. 5. Ano ba yan? So, thank you so much po sa ating 24 participants. Woo! Yay! Thank you po. Thank you, Coach Day. Thank you po. Thank you, Coach Day. Salamat po. Yeah, thank you po. Maraming salamat. Thank you. Good night. Bye-bye. Thank you po. Hi, everyone. Nag-join Bye pa po. kayo. Good night to everyone. Good night, Bye po. Bye. Bye-bye po. Bye po. Tutulog na si Coach Alicia. Ay, kawalis na. Kawalis na ako. Pagtulog na eh.